Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 2531, mga kaisipan ni Miming. Sa simula, pumasok si Yezuan sa pangalawang lihim na kaharian, at pagkatapos ay nakuha ang mana mula sa dalawang pangunahing templo at pumasok sa pinanggalingan na lihim na kaharian. Bagamat hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Yezuan kung nasaan ang Origin Secret Realm na ito, ngunit alam niya na hindi simple ang Origin Secret Realm na ito. Bukod dito, mula sa mga salita ni Luoluo, alam na ni Yezuan na ang Origin Secret Realm na ito ay may kapangyarihan, at natatakot siya na ito ay kapantay ng puwersa na kumokontrol sa Luoluo. Naalala ni Yezuan na sa huling pagkakataon na narinig niya itong Origin Secret Realm, ang kailangan sa pagpasok ay ang pinakamababang God Emperor Realm. Sa sandaling ito, syempre natugunan ni Luoluo ang mga kondisyon, ngunit mukhang hindi pa sapat si Yezuan. Gayunpaman, naalala rin ni Yezuan na sinabi nila ang isang pangungusap, maliban na lang kung si Yezuan ay mula sa Divine Realm Continent. Panipi, ano nga ba ang ibig sabihin ng pangungusap na ito? Sa huling pagkakataon na dumating siya sa Origin Secret Realm na ito, hindi masyadong nagtanong si Yezuan. Ngunit sa pagkakataong ito, tila ito na ang pagkakataon ni Yezuan. Posible kayang ang mga direktang nagmumula sa Divine Realm Continent ay makakatanggap ng anumang preferential treatment. Siguro nga, marahil ay hindi, ngunit ngayon ay wala ng pagpipilian si Yezuan. Mula noong nakilala ni Yezuan si Luoluo, isang liwanag ang bumagsak sa kalangitan, at daan-daang malalakas na tao ang maaaring dumating, na nagpakita na sa Divine Realm Continent. Sa sandaling bumalik sina Yezuan at Luoluo, natatakot ako na walang lugar ang makakatakas sa mga mata ng puwersang iyon. Sa makatuwid, maaari lamang manatili dito si Yezuan. Ang Origin Secret Realm, ang 999 na layer, si Yezuan ay kailangang lampasan ang 999 na layer ng Origin Secret Realm mula ngayon. Marahil, ang lugar na ito ay mas malakas kaysa sa Divine Realm Continent, ngunit walang pagpipilian si Yezuan. Kaya lang, si Yezuan ay may cultivation lamang ng 9-rank Medium Divine Venerable Realm ngayon, kaya paano makakamit ni Yezuan ang isang foothold dito? Ngayong may taglagas, siguro ay ayos lang muna pansamantala. Ngunit pagkatapos ng lahat, sa Origin Secret Realm na ito, si Luoluo ay talagang hindi isang master. Gayunpaman, hindi alam ni Yezuan na ang kanyang biglaang pagkawala ay mas nababalisa. Nagpadala na si Miming ng mga tao sa paligid upang hanapin ang kinaroroonan ni Yezuan. Sa katunayan, noong huling beses na pininom ni Yezuan ang elixir para maalis ni Miming ang illusory god worm sa katawan ni Miming, ang pinili ni Miming ay si Yezuan. Malinaw na sinabi ni Yezuan, para masira ang alien insect, kailangan ni Miming na pumili ng target na gusto niya, at sa katunayan, hindi gaanong naiiba ang epekto ng alien insect. Gayunpaman, sa pagtataka ni Yezuan, pinili ni Miming ang kanyang sarili. Bagaman ito ay isang aktibong pagpipilian, ang kapangyarihan ng elixir ay hindi madaling matuno. Ito ay ang pag-ibig na nagmumula sa kaibuturan ng kaluluwa, at ito ang imprint sa Diyos. Sa makatuwid, kahit na ginamit ni Miming ang kanyang sariling kapangyarihan upang sugpuin ito. Sayang naman, pero hindi talaga makatiis. At nang bumalik ang balita ng pagkawala ni Yezuan, direktang nahulog si Miming, labis na nahulog ang loob kay Yezuan, at hindi na niya napigilan ang sarili. Kahit alam na alam ni Chiming sa kanyang puso, lahat ng ito ay dahil sa epekto ng elixir, ngunit sa kasamaang palad, ang pagkaalam na ito ay isang bagay, kung kaya niya itong labanan o hindi, iyon ay ibang bagay. Higit pa rito, dahil si Miming ang nagkusa na piliin si Yezuan. Ipinapakita rin ito na sa puso ni Miming, mayroon talaga siyang magandang impresyon kay Yezuan. Kung hindi, hindi siya gagawa ng ganoong pagpipilian. Ginamit ang kapangyarihan ng dalawang divine domain upang mag-imbestiga, at ang balita ay mabilis na naipasa kay Miming. Bilang Panginoon ng Diyos, mas maraming nalalaman si Miming, ito man ay ang ayos o ang tagapag-alaga. Sa katunayan, alam ni Miming. Dahil, ang kanyang amo, iyon ay, ang matandang lalaki na nagdala kay Yezuan sa Kunlun Divine Domain, ay isang maayos. Sa orihinal, ayon sa utos ng kanyang amo,
ang kinaroroonan ni Yesuan ay kailangang iulat sa kanya anumang oras. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay itinago ito ni Miming, dahil mahirap na para kay Miming na gumawa ng anumang bagay para saktan muli si Yesuan. Sa katunayan, alam na alam ni Miming sa kanyang puso na ang kanyang Panginoon ay walang anumang mabuting intensyon kay Yesuan. Tungkol sa pinakalayunin ng kanyang amo, hindi alam ni Miming, ngunit sigurado siya na tila ang dahilan kung bakit nilinang ng kanyang amo si Yesuan ay dahil sa isang supernatural na kapangyarihan na nilinang ng kanyang amo. Ginamit ni Miming ang lahat ng kapangyarihang magagamit niya para patuloy na mahanap ang kinaroroonan ni Yesuan, ngunit ngayon, wala pa ring kapaki-pakinabang na balita. Ang alam lang niya ay wala na si Yesuan, at siya ay pinilit na palayo ng maayos. Kung saan siya nagpunta, hindi alam ni Miming. Sina Yesuan at Luo-Luo ay pansamantalang nanirahan sa unang layer ng Origin Secret Realm na ito. Ang unang antas ay medyo malawak, at kahit na tumingin ka sa itaas, makikita mo ang pangalawang antas sa kalangitan. Sa kasamaang palad, kung gusto mong pumasok, hindi ka maaaring lumipad sa lahat. Sa Origin Secret Realm, ang kalangitan ay pinaghihiwalay ng isang lamad. Diaphragm daw siya dahil napakanipis nitong diaphragm, nakikita pa nga ng mata, parang isang papel lang, napakahina. Ngunit kung nais mong masira ang diaphragm na ito, walang makakagawa nito, dahil ang diaphragm na iyon ay binuo ng kapangyarihan ng batas ng kaguluhan. Walang nakakaalam kung ang Origin Secret Realm na ito ay natural na ganito, o kung may lumikha nito. Kung ito ay natural na nabuo, kung gayon ang mga tao ay maaari lamang humanga sa katalinuhan ng pinagmulang lihim na kaharian na ito, at kung may lumikha nito, kung gayon anong uri ng malakas na tao ang kinakailangan upang makabuo ng gayong mahiwagang mundo. Dito, ito ay higit pa sa 10 milyong beses na mas malakas kaysa sa kapangyarihang nakapaloob sa Divine Realm Continent. Dito, ang kapangyarihan ng batas ay napakasagana, at kahit na hindi gaanong mababa sa banal na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng batas ay tila naging pangunahing puwersa dito. At dito, nagbago din ang paraan ng pakikipaglaban. Sa sandaling ito, pagkatapos makahanap ng lokasyon sina Yesuan at Luo-Luo, handa na silang gawin ito at magtayo ng sarili nilang mga tahanan. Hindi sila nagpunta sa lungsod, dahil mahina pa rin ang lakas ni Yesuan, at kung pupunta siya sa lungsod ngayon, hindi niya magagawang talunin ang sinuman. Kapag nakatagpo ka ng panganib, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Sa makatuwid, nagpasya si Yesuan na humanap ng lugar na kakaunti ang populasyon sa labas ng lungsod at magtayo ng sarili niyang palasyo. Nakakalungkot na bagamat napakaganda ng ideya ni Yesuan, hindi ito nangangahulugan na walang pupunta sa kanya para sa gulo. Hoy, anong nangyayari? Bakit may dagdag na palasyo dito? Sino bang matapang na magtayo ng palasyo sa teritoryo ng Quadgangko? Hindi ba nila alam na ito ang cultivation place ng Quadgangko? Pumasok ka at tingnan mo, gusto kong makita kung sino ang matapang. Habang nagsasalita sila, diretso silang naglakad. Patungo sa palasyo kung saan naroon sina Yesuan at Luo-Luo. Sa katunayan, ang tirahan na itinayo ni Yesuan at ng iba pa ay hindi masyadong malaki, at ang lugar ay 1,000 hakbang lamang, na napakaliit. Orihinal na binalak ni Yesuan na maghintay ng tahimik upang kainin ang mga mapagkukunan na ginawa ng espasyo, at pagkatapos ay kainin ang mga upgrade. Pagkatapos ng lahat, ang nakaraang sistema ay halos nawasak, at lahat ng mga mapagkukunan ni Yesuan ay naubos na, at sa sandaling ito, si Yesuan ay walang ibang paraan kundi ang maghintay. Sa oras na iyon, halos gumuho ang sistema, nilalamon ang lahat ng mga mapagkukunan kabilang ang Tiankunring ni Yesuan, maging ito ay mga batong espiritu, mga mapagkukunan, o maging ang extra magic weapon ni Yesuan. Kabanata 2532, ang manggulo. Kung ang Divine Sword ang lumalaban sa labas, kahit ang Divine Sword ay lalamunan sa oras na iyon. Sa puntong iyon, halos walang enerhiya ang sistema, at walang magagawa ang sistema kundi lumunin. At, kahit na ngayon, ang system ay walang gaanong naitutulong. Dahil sa kakulangan ng enerhiya, ang sistema ay pumasok na ngayon sa dormant period. Masasabing maliban sa pinakapangunahing pag-andar ng pag-upgrade, lahat ng iba pa ay ganap na nasuspend. Kung gusto ni Yesuan na ibalik ang enerhiya ng system, maaari lamang niyang pag-usapan ang sarili niyang karanasan at ibahagi ito sa system.
Worth it ba lahat? Hindi mabilang na mga mapagkukunan, at kahit na ang sistema ay halos nawasak, para lamang ipagpalit sa pagbabalik. Anuman ang pagpipilian ng iba, maging ito sa mata ng iba, kung ito ay nagkakahalaga para kay Yesuan na gawin ito, ngunit sa sariling puso ni Yesuan, nararamdaman niya na ito ay lubhang sulit. Hanggat masusumpungan niya ang pagkahulog, walang pakialam si Yesuan sa mga pagkatalo na ito. Pagkatapos ng lahat, kung ano ang nawala, sa malaut madali ay maibabalik din ito ni Yesuan. Sa sandaling ito, inaalagaan ni Yesuan ang magic medicine na kanyang nilinang. Ang mga mahiwagang gamot na ito ay maaaring tumagal ng mahabang panahon upang lumago, ngunit palaging nararamdaman ni Yesuan na mayroon siyang oras. Matapos mahanap si Luoluo, sa katunayan, ang puso ni Yesuan ay hindi gaanong nababalisa. Ang kasunduan ng 10,000 taon, naalala ni Yesuan, ngunit naghihintay na mabawi ang sistema, 1,000 taon lamang ang inabot nito. Kahit na, handa si Yesuan na mamuhay ng tahimik dito sa loob ng 1,000 taon kasama si Luoluo. Nakakalungkot lang na palaging may mga taong hindi alam kung paano haharapin ang gulo ni Yesuan. Ang palasyo ni Yesuan ay itinayo sa isang lambak, at sa labasan ng lambak, inayos ni Yesuan ang isang napakasimpleng pormasayon, dahil walang mga mapagkukunan, hindi kayang ayusin ni Yesuan ang napakalakas na pormasayon. Sa makatuwid, pinagsama-sama lang ni Yesuan ang kanyang mga banal na kaisipan at nagayos ng maagang pagbuo ng babala dito. Ang epekto ng pagbuo na ito ay napakasimple. Ito ay kapag may buhay at may ibang pumasok sa mountain pass, matatanggap ni Yesuan ang balita. Oy, hindi ko inaasahan na may bisita pa pala tayo dito. Luoluo, Feral na, labas tayo at tingnan natin. Sinabi ni Yesuan kay Luoluo na may mahinang ngiti sa kanyang mukha. Natural na hindi tatanggihan ni Luoluo ang kahilingan ni Yesuan. Mabilis na naglakad ang dalawa palabas. Sa oras na ito, mabilis din ang takbo ng 6 na miyembro ng CA Gang sa loob. Ang quadruple gang, kabilang sa daan-daang gang sa labas ng lungsod, ay isang low-end na gang lamang. Sa Origin Secret Realm, walang stretching out, mayroon lamang mga Origin Beast, at Source Beast, na katulad ng pag-abot para sa dalawang uri ng pag-iral. Gayunpaman, kung ito ay ang lakas ng Origin Beast o ang Source Beast, ito ay napakalakas. Gayunpaman, ang pinakagusto ng mga tao ay walang alinlangan ng Origin Beast. Dahil sa Origin Beast, maaari itong maghulog ng isang bagay na tinatawag na Origin Crystal. Ang Origin Crystal na ito, kumbaga, ay maaaring ituring na isang mahirap na pera sa Origin Secret Realm, dahil ang Origin Crystal na ito ay maaaring pinuhin ang kapangyarihan ng Origin. At ang kapangyarihan ng pinagmulan ay isang kailangang-kailangan na puwersa para masira ang God Emperor Mirror at sumulong sa Supreme God Monarch. Ito rin ang dahilan kung bakit ang lakas ng God Realm Continent Divine Lord sa pangkalahatan ay nasa God Emperor Realm, dahil, sa God Realm Continent, napakahirap hanapin ang pinagmulang kapangyarihan. Ngunit sa Origin Secret Realm, maaari mong makuha ang Origin Power sa pamamagitan ng pagpatay sa Origin Beast at iba pang paraan. Hindi pa nakakarating sina Yesuan at Luoluo sa lambak bago nila nakilala ang 6 na miyembro ng quadruple gang. Guro, nasa likod ka, ang lakas ng mga taong ito ay umabot na sa cultivation ng God Emperor Realm, hindi ka nila kalaban. Sinabi ni Luoluo kay Yesuan, at ang puso ni Yesuan ay medyo hindi kasiya siya, bagamat alam niya ang kanyang lakas mula sa sandaling pumasok siya sa Origin Secret Realm, ito ay wala talaga dito. Gayunpaman, may ilang tao na biglang lumitaw, at ang kanilang lakas ay mas mataas kaysa kay Yesuan, na medyo mahirap pa ring tanggapin ni Yesuan. Sa Origin Secret Realm, ito ay naging God Emperor Realm kahit saan. Kung ito ay nasa Divine Realm Continent, gaano ba ito kahangahangang eksena? Tumigil ka, sino ka, at bakit ka pumapasok sa aming lambak? Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga tao ng quadruple ang unang nagsalita. Bahagyang natigilan si Yesuan, ngunit ngumiti, ang iyong lambak. Bakit mo sinasabi na ito ang iyong lambak? Mayroon ba ang iyong pangalan dito, o tinatawag mo ba siya upang sagutin ka? Paano ang God Emperor Realm? Kahit na si Yesuan ay nasa Divine Venerable Realm lamang, hindi ito nangangahulugan na si Yesuan ay matatakot sa kanila. Bata, may hinahanap ka, hindi ba?
Ang lambak na ito ay palaging lugar kung saan ang aking si Hegang ay nanghuhuli ng mga mapagkukunang hayop. Bakit? Sa tingin mo ba ay nagtayo ka ng isang sira-sirang bahay dito, at naglakas loob kang gamitin ang lugar na ito bilang iyong teritoryo? Nakikita kong naghahanap ka ng kamatayan. Pagkatapos magsalita ng lalaki ay naging malamig na ang tono nito na para bang gagawa siya ng hakbang kapag hindi siya pumayag. Sa kanilang mga puso, 6 sila, at 3 sa kanila ay nasa Superior God Emperor realm pa rin, at sa panig ni Yezuan, kahit na ang babae ay tila napakalalim. Ngunit dahil ang palasyo ay itinayo sa labas ng lungsod, gaano ito katatag? Sa makatuwid, lubos silang kumpiyansa na talunin sina Yezuan at Luoluo. Nang magsalita si Yezuan, natural na hindi sumingit si Luoluo, kaya sa sandaling ito, tahimik lang siyang nakatayo sa tabi ni Yezuan. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo sa kanila? Naglakas loob kang nakawan ang teritoryo ng ating quad gang, patayin mo sila ng diretsyo, ipaalam mo sa kanila na ang ating quad gang ay hindi ganoon kadaling guluhin, sige, patayin mo sila. Ang isa pang tao ay direktang nagsalita, at habang nagsasalita, hindi niya maiwasang magsimula ng direkta. Boom! Isang anino ng kamao ang lumitaw sa isang iglap. Ang anino ng kamao na iyon ay naglalaman ng napakalakas na kapangyarihan, dahil ang taong ito ay nakapagsama na ng bakas ng pinagmulang kapangyarihan. Nagulat si Yezuan sa kanyang puso dahil inaatake siya ng anino ng kamao. Sa kabutihang palad, nakakilos na si Luoluo sa sandaling ito, at nakita niya na si Luoluo ay isang casual na pagwagayway lamang ng kanyang kamay, na maglatag ng isang magaan na kurtina sa harap ni Yezuan. Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw. Si Yezuan ay walang kahit kaunting epekto. Hindi maganda, ito ang pinanggalingan na hadlang, ang babaeng ito ay isang powerhouse ng Supreme God Monarch Realm, retreat. Nang makita ng lalaking bumaril ang mga galaw ni Luoluo, agad itong sumigaw ng malakas. Bukod dito, nang umatras ang mga taong ito, hindi nila kinaladkad ang putik at tubig, at tila hindi sila nahihiyang tumakas. Sayang naman, gusto mo bang pumunta ngayon? Huli na, God Emperor Realm, pagkatapos na makalusot, siya ang Supreme God Monarch. Gayunpaman, kahit na ito ay ang 9th rank pick-upper God Emperor Realm, masasabing kahit ang depensa ng 1st rank inferior Supreme God Emperor ay hindi masisira. Dahil, ito ay karaniwang isang 2 antas na labanan. Sa sandaling ito, ang mga tao ng quadruple gang ay masasabing gumawa ng pinakatamang pagpili. Pagkatapos nilang makita ang origin barrier na inilabas ni Luoluo, naunawaan na nila na ang Luoluo ay isang super existence na nakalusot sa origin tribulation, hindi isang existence na maaari nilang pukawin. Nakakalungkot lang na si Luoluo ay isang casual na pagwagayway lamang ng kanyang kamay, at nakakakita siya ng sinag ng liwanag na direktang humihila sa mga taong iyon palayo. Parang natrap sila ng lubad. Kaya lang itong lubad ang kapangyarihan ng pinanggagalingan. Ang Supreme God Monarch Realm ay isang kaharian lamang na mas mataas kaysa sa God Emperor Realm, ngunit ang kapangyarihan ay ganap na pagsupil at ganap na kontrol. Kabanata 2533, ang kapakinabangan ng pinagmulan ng banal na kristal. Sa sandaling ito, nakita ko na ang lakas ng mga taong iyon ay patuloy na hinuhubaran. Sa maikling panahon lang, tuluyan nang nawala ang aura ng batas sa mga taong iyon. Bumalik sa ugat. Ito ang ganap na pagsupil sa kapangyarihan ng batas ng pinagmumulan ng kapangyarihan, at ang pinagmumulan ng kapangyarihan ay ang pundasyon ng pagsilang ng kapangyarihan ng batas. Kung sasabihin na sa ibaba ng God Emperor Realm, ito ay paghiram lamang ng kapangyarihan ng batas. Pagkatapos, ang simula ng Supreme Divine Monarch ay ang kapangyarihan ng batas ng pagsasanib. Gamit ang pinakadalisay na pinagmumulan ng kapangyarihan bilang batayan para sa pagsasanib, ang kapangyarihan ng batas ay pinagsama sa sarili nitong kapangyarihan, at ang kapangyarihan ng batas ay ganap na kinokontrol. Gaano man kalakas ang kapangyarihan ng batas, hindi magkakaroon ng kahit katiting na pagkakataon sa harap ng kapangyarihan ng pinagmulan. Ang mga tao ng quadruple gang ay natakot kay Luoluo. Sa sandaling ito, nawala na sila ng kakayahang lumaban, at ang kapangyarihan ng batas ay binawi, na ginagawa silang parang mga taong nasasayang. Matapos gawin ni Luoluo ang lahat ng ito, diretso siyang umatras sa tabi ni Yezuan. Hindi nais ni Yezuan na magdulot ng gulo ngayon, gusto lang niyang maghintay ng tahimik para sa pagbawi ng sistema,
at hintayang bumuti ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na talagang hahayaan ni Yesuan ang mga taong ito ng ganoon kadali. Iwanan mo ang iyong Tiyankun ring at lahat ng iyong mapagkukunan, at pagkatapos, maaari kang lumabas. Mahinang sabi ni Yesuan. Nang marinig ang mga salita ni Yesuan, ang iilang taong iyon ay magdadalawang isip kung sila ay mabigyan ng amnestya, at direktang kinuha ang kanilang Tiyankun ring, at pagkatapos ay tumakas sa malayo. Hindi pinatay ni Yesuan ang mga taong ito. Sa katunayan, naisip din niya na kung hindi ito kinakailangan, hindi niya gagawin ang tama at mali. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay sinadya ni Yesuan na palayain ang mga taong ito, ngunit hahayaan ba siya ng mga taong ito? Nang umalis ang mga taong ito, bumalik sina Yesuan at luwo-luwo sa kanilang mga tahanan. Kinuha ni Yesuan ang Tiyankun ring ng mga taong iyon, ngunit ang mga bagay sa loob ay talagang hindi alam ni Yesuan kung ano ang sasabihin. Sa bagay, malalakas din ang mga taong ito sa God Emperor Realm, pero talagang sira-ulo, masasabing napakahirap. Ang iilang tao ay nagdaragdag, mayroon lamang ilang dosenang mga mapagkukunan sa kabuuan, bagaman ang kalidad ng mga mapagkukunan ay mabuti, ngunit ang bilang ay masyadong maliit, pagkatapos ng lahat, sila rin ang mga powerhouse ng God Emperor Realm. Gayunpaman, sa mga katawan ng mga taong ito, hindi inaasahang nakakita si Yesuan ng dalawang kakaibang bato na kasing laki ng palad, na wala man lang bahid ng Law Aura. Bagamat tulog na ang sistema ngayon, napakaraming kaalaman pa rin ni Luoluo, kaya nakikita ni Luoluo sa isang sulyap na ang dalawang batong ito ay ang Origin Divine Crystal. Sabi mo, ito ang Origin God Realm. Pinulot ni Yesuan ang bato at naghinala na tinanong si Luoluo. Oo, Master, marami na rin akong na-absorb nitong Origin Divine Crystal, ang bagay na ito ay naglalaman ng Origin Power, at ito ay isang kailangang-kailangan na kapangyarihan para masira ang God Emperor Realm at maabot ang Supreme Divine Monarch. At saka, ang Origin Power ay hindi ang Origin Law, kaya ang Origin Power ay hindi makikita sa General Law Power, at ang Origin Power, kung hindi ka pa natutulungan. Ang kapangyarihan ng pinagmulan ay iba sa kapangyarihan ng batas ng pinagmulan, kaya napaka-normal din para kay Yesuan na hindi maramdaman ang pagiging espesyal ng Origin Divine Crystal. Masasabing kung hindi dahil kay Luoluo, kahit na mayroong Origin Divine Crystal na inilagay sa harap ni Yesuan, natatakot ako na hindi ito makikilala ni Yesuan. Gayunpaman, dahil alam ni Yesuan kung ano ang bagay na ito, natural na hindi niya ito palalampasan. Nakita ko si Yesuan na ikinakaway ang kanyang kamay, at lahat ng bagay sa ilang Tiyankun ring ay direktang kinain ni Yesuan. Ding, ang sistema ay nagudyok, ang host ay nakalusot, at ang kasalukuyang first-grade God Venerable Realm. Sa kabutihang palad, kahit na ang sistema ay natutulog, at least may mga pahiwatig ng nangungunang promosyon. Si Yesuan ay bahagyang natigilan, sa orihinal, ayon sa mga iniisip ni Yesuan, ang mga mapagkukunang ito ay hindi dapat sapat para sa kanya upang mapabuti ang kanyang antas, ngunit ang resulta ay lampas sa inaasahan ni Yesuan, dahil ito ay talagang nagbigay daan sa kanya na makalusot sa isang kaharian. Ito ay dahil sa Origin Divine Crystal. Si Yesuan ay natauhan sa kanyang puso, dahil ang iba pang mapagkukunan na kanyang kinain ay hindi masyadong maganda, at karaniwan, hindi ito dapat sapat para kay Yesuan na makalusot sa antas. Gayunpaman, ngayong si Yesuan ay talagang nakagawa na ng isang pambihirang tagumpay, mayroon lamang isang variable dito. Yan ang Origin Divine Crystal. Ang Origin Divine Crystal ay nakapagbigay kay Yesuan ng mas maraming karanasan sa pag-upgrade hanggat kaya niya. Malinaw, dalawang maliit na piraso lang ng Origin Divine Crystals ang makapagbibigay kay Yesuan ng magandang karanasan sa pag-upgrade. Sa sandaling ito, mayroon ng bagong ideya si Yesuan sa kanyang puso, kung makakakuha siya ng malaking bilang ng Origin Divine Crystals, hindi lang ba niya mabilis na mapapabuti ang kanyang kaharian, ngunit mas mabilis din niyang ma-recover ang system. Ang Origin Divine Realm ay ibinaba mula sa Origin Beast. Pagkatapos, papatayin ni Yesuan ang Origin Beast. Ang desisyon ni Yesuan, si Luoluo ay hindi kailanman magtataas ng kahit kaunting pagtutol, kaya nang sabihin ni Yesuan na gusto niyang patayin ang Origin Beast at pagkatapos ay makuha ang Origin Divine Crystal, tumango si Luoluo bilang pagsang-ayon ng walang
Pag-aalinlangan. Sa kasalukuyang lakas ni Yezuan, medyo mahirap manghuli ng origin beast ng mag-isa. Sa makatuwid, si Yezuan ay pupunta muna sa lungsod. Pumunta siya sa lungsod para sa simpleng layunin na sumali sa isang gang. Sa unang layer ng Origin Secret Realm na ito, walang mga sekta, ngunit maraming organisasyon ng gang. Mayroong maraming mga pangalan. Kabilang sa mga ito, bilang karagdagan sa City Lord's Mansion, ang pinakamakapangyarihan sa buong unang layer ay ang Dragon Gang at ang Chaos Gang. Ang Dragon Gang ay hindi marami, ngunit ang bawat isa sa kanila ay may malakas na lakas, at ang Chaos Gang ay medyo kakaunti ang mga master, ngunit mayroon silang isang malaking bilang ng mga tao. Siyempre, kahit ang Dragon Gang at ang Chaos Gang ay walang lakas ng loob na umangkin ng hegemony. Sa Origin Secret Realm, orihinal na walang puwersa na umiral, kaya walang ganoong sinaunang puwersa na naipasa sa hindi mabilang na henerasyon, at ang tinatawag na mga gang ay dahan-dahan ding natipon pagkatapos ng mas maraming tao na nananatili sa unang layer na ito ng Secret Realm. Mula sa unang layer hanggang sa ikalawang layer, may matigas na kondisyon, kung hindi ito matugunan, tiyak na hindi ito makakaakyat, iyon ay, ang Supreme Saint Monarch Realm. Masasabing ang unang palapag na ito ay isang lugar lamang para pansamantalang huminto at makapagpahinga ang lahat. At magsisimula ang pangalawang layer, na siyang tunay na paglalakbay sa pagsubok. Sa unang layer na ito, mayroong isang malaking bilang ng mga God Emperor Realms na na-stranded. Iisa lang ang layunin ng mga powerhouse na ito ng God Emperor Realm, at iyon ay ang umabant sa pangalawang layer. Siyempre, magkakaroon din ng ilang tao na nakalusot na sa Supreme Divine Monarch at hindi gustong umalis sa unang layer. Dahil alam nila sa kanilang mga puso na sa sandaling umalis sila sa unang layer, ito ang simula ng pagsubok, ang landas ng pagsubok, at walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Ang pagsubok na paglalakbay ng 999 na layer ay puno ng hindi mabilang na hindi alam, kaya mas gugustuhin nilang manatili sa unang layer ng mas matagal. Pagkatapos ng lahat, sa ganitong paraan lamang sila masasabing may mas malakas na lakas at mas malakas na kumpiyansa. Ang layunin din ni Yezuan ay maghanap ng gang na sasalihan, at pagkatapos ay sama-samang manghuli sa Origin Beast, kahit papaano, bago siya ma-promote sa God Emperor Realm, mas mabuting sundan ang mga gang na iyon upang magsagawa ng mga aktibidad. Kabanata 2534, ang Divine Dragon Clan at ang Thousand Families. Mayroon lamang isang lungsod sa bawat palapag ng Origin Secret Realm, kung saan nagtitipon ang lahat ng powerhouses sa bawat lungsod, at isa rin itong lugar ng kalakalan. Hindi tulad ng Divine Realm Continent, sa Origin Secret Realm, maraming tao ang talagang ayaw manirahan sa lungsod, syempre, higit pa dahil hindi sila kwalipikado. Ang lokasyon ng cultivation ng lungsod ay ang core ng bawat layer ng Origin Secret Realm, at ang paglilinang doon ay maaaring maging mas mabilis. Sa makatuwid, kung mas malapit ka sa kaibuturan, sa katunayan, mas marangal ang iyong pagkakakilanlan at mas malalim ang iyong lakas. Siyempre, meron ding mga eccentric personalities, na halatang may lakas, pero sa labas din sila nakatira. Ang layunin ni Yezuan sa pagpunta sa gitnang lungsod sa pagkakataong ito ay para lang maghanap ng gang na sasalihan, para sabay nilang mahuli ang Origin Beast. Gayunpaman, hindi pipiliin ni Yezuan ang uri ng gang na masyadong malaki, dahil hindi masyadong makikinabang si Yezuan sa pagsali sa ganoong gang, at bukod pa rito, maraming malalaking sistema ng pamamahala ng gang, kaya medyo hindi maginhawa para kay Yezuan na kumilos ng mag-isa. Ang pangunahing layunin ni Yezuan sa pagsali sa gang ay ang manghuli sa Origin Beast para magkaroon ng lakas, hindi para sundan talaga ang mga gang na iyon. Naglakad si Yezuan papunta sa lungsod na ito, ngunit napag-alaman na ang mga gusali ay napakaganda ng pagkakagawa, at hindi ko alam kung ito ay ang espesyal na katangian ng Origin Secret Realm na ito, o iba pang dahilan. Sa madaling salita, sa Origin Secret Realm na ito, lahat ng mga gusali ay may isang bagay lamang na karaniwan, iyon ay malaki. Kahit na ito ay iba, ito ay pareho, mayroon lamang isang katangian, at iyon ay malaki. Sa sandaling ito, nakatayo si Yezuan sa isang lugar kung saan nagbebenta ng pagkain, at ang ibinebenta dito ay isang kakaibang prutas, na napakalaki, at ang pinakamahalaga ay ang mga prutas na ito ay talagang buhay. Sa sandaling ito,
Walang sinabi ang tindera, ngunit ang prutas ay nagpapakilala. Bisita, piliin mo ako, piliin mo ako, ako ay isang 6,000 taong gulang na immortal na bunga ng kaluluwa. Kung kakainin ako ng panauhin, hindi lamang maaaring palakasin ang kapangyarihan ng banal na kaluluwa, ngunit maaari ring mapabuti ang kapangyarihan ng purong totoong yuan. Ang kapangyarihan ng tunay na yuan ay umabot na sa pinagmulang lihim na kaharian. Ano ang silbi ng kapangyarihan ng tunay na yuan? Panauhin, piliin mo ako ang bunga ng 6 na batas, kung kukunin ako ng mga panauhin, kung gayon ang kanilang kaugnayan sa kapangyarihan ng mga batas ay maaaring mapabuti. 6 Law Fruit, huwag mong ibenta ang sarili mo at magyabang, matako ka at ngumunguya ng sobra. Although you can improve the affinity of the laws of each system, but just a little bit of improvement, what's the use? Guest, huwag kang magpapaloko sa gay na yan. If you want to choose to strengthen the affinity of the law, you have to choose our brother. We are specifically of the kind of the power affinity. We are specifically prutas. Si Yezuan ay mukhang medyo kawili-wili, ang mga prutas na ito, na patuloy na ibinebenta ang kanilang mga sarili, ngunit para mabili ng mga tao ang mga ito at makain ito, ang pinakamahalagang bagay ay ang mga prutas ay mayroon ding espiritual na karunungan, na isang kakaibang bagay. Dapat mong malaman na ito ay hindi para sa isang halaman upang linangin sa isang Diyos, ngunit ang isang prutas ay may espiritual na karunungan, ngunit ang prutas na puno na tumutubo ito ay hindi nilinang sa isang Diyos, na kung saan ay medyo espesyal. Ang Origin Secret Realm ay talagang puno ng hindi mabilang na hindi alam, at dito, tila maraming bagay ang nagbago. Ang mga bagay na tila napaka-kakaiba sa kontinente ng Divine Realm ay hindi na bago nang marating nila ang Origin Secret Realm. Si Yezuan ay nakakita ng napakaraming novelty sa daan. Bilang karagdagan sa prutas na ito na may espiritual na karunungan at maaaring ibenta ang sarili nito, nakita ni Yezuan ang mahiwagang sandata ng espiritu ng makina na umuusbong upang ibenta ang kanyang sarili. Nakita ko ang walking elixir, at nakakita rin ako ng ilang bagong leaf forms. Sa madaling salita, sa Origin Secret Realm, mukhang maraming pagkakaiba, at maraming hindi alam. Siyempre, bagamat sinabi ni Yezuan na ang mga bagay dito ay napakanobela, hindi siya nag-antala ng masyadong mahaba, ngunit diretsyong naglakad papunta sa harapan. Biglang, habang naglalakad si Yezuan, bigla siyang tinamaan ng isang napakalakas na puwersa, at paulit-ulit siyang napaatras. Kasabay nito, isang malaking dagandong ang narinig. Dam, ikaw ang angka ng Shenlang, hindi ba masyado mong niloloko ang mga tao? Ang September Cave ay halatang lugar kung saan ako nanghuli ng mga hayop sa libu-libong henerasyon, bakit ko ito ibibigay sa iyo, bakit? Tumangala si Yezuan, ngunit nakita niya na sa ibabaw ng isang tea house, 2 grupo ng mga tao ang magkaharap. Hoy! Itong Shenlang clan at ang Chenjie family ay nasa bar na naman, really? What a big deal, hindi magkasundo silang dalawa. Sa tabi ni Yezuan, walang magawa ang isang dumaan. Medyo kakaiba si Yezuan, kaya tinanong niya ang lalaki, maglakas loob na tanungin ang kapatid. Ano ang nangyayari sa pagitan ng Dragon Clan na ito at ng libong pamilya, at ano ang nangyayari sa September Cave na pinag-uusapan nila? Panipi, hindi mo alam. Gulat na napatingin ang lalaki kay Yezuan, at nang makita niyang tumango si Yezuan, nagpatuloy ang taong ito. Hoy, ang Divine Dragon Clan ay isang malaking clan, at medyo may mga henyo sa kanilang clan, at may mga tao na makakaakyat sa pangalawang layer sa halos 100 taon, at ang libong pamilyang ito ay hindi gaanong naiiba. Ang September Cave sa kanilang mga bibig ay orihinal na isang napaka-ordinaryong kuweba, at ang buong kuweba ay isang patong lamang. Bagaman maaari itong ituring na isang lihim na kaharian sa harap nito, ngunit ito ay ibang-iba rin, at sa September Cave na ito, maliban sa paminsan-minsang pagsilang ng ilang pinagmulang mga hayop, wala nang iba pa. Ngunit hindi ko alam kung bakit, 300 taon na ang nakalilipas, sa kuwebang ito ng Setyembre, daan-daang pinagmulang hayop ang ipinanganak sa isang pagkakataon, at sa pagkakataong iyon, halos magkasabay na natuklasan ng 2 pamilyang ito ang sitwasyon sa kuweba, at pagkatapos ng labanan, bawat isa ay nanghuli ng ilang pinagmulang hayop at umatras. Noon din noong panahong iyon na gusto ng 2 pamilyang ito na panatilihin ang September Cave para sa kanilang sarili. Kahit na ito ay ang huling 300 taon,
walang pinanganak na origin beast, ngunit hindi sila handang sumuko. Tumango si Yezuan at nagpatuloy sa pagtatanong, maaaring mahirap para sa origin beast na ito na ipanganak, bakit ang mga taong ito ay lalaban ng husto? Panipi, kakaibang sulyap ng lalaki kay Yezuan, kung tutuusin, hindi alam ni Yezuan ang mga pinakapangunahing sentido komun na ito, talagang medyo mahirap paniwalaan. Gayunpaman, dahil nagtanong si Yezuan, ang taong iyon ay hindi isang maramo na tao, kaya't nagpatuloy siya, sa pagsasalita tungkol sa pinagmulang hayop na ito, kailangan nating pag-usapan ang paraan kung paano niya ito nabuo. Sa katunayan, ang pinagmulang hayop na ito ay isang ordinaryong pinagmulang hayop lamang, sa pinagmulang lihim na kaharian. Ang pinagmulan ng hayop ay napakapangkaraniwan, ngunit kapag ito ay nakatagpo lamang ng pagkakataon at pagkatapos ay magsasama sa kapangyarihan ng pinagmulang batas, maaari ba itong maging isang pinagmulan ng batas? Siyempre, mayroon ding ilang pinagmulan ng mga hayop na direktang ipinanganak mula sa batas ng pinagmulan, bata, hindi banggitin ang iba pa, dapat mong laging kilala ang espiritong bato, tama. Ang batong espiritu na ito ay isang espesyal na bato na ginawa ng ugat ng batong espiritu, kung wala siyang banal na kapangyarihan, kung gayon masasabing siya ay walang halaga, ngunit ito ay tiyak na dahil siya ay naglalaman ng banal na bato na ito ay naging isang tunay na espiritu. Gayon din ang totoo sa pinagmulang hayop, gayunpaman, ang kanyang kapanganakan ay hindi isang mineral na ugat, ngunit sa anyo ng isang hayop, mayroong maraming mga uri ng pinagmulang mga hayop, na medyo katulad ng mga banal na hayop ng banal na kontinente, ngunit sa pinanggalingan ng lihim na kaharian, sila ay pare-parehong tinatawag na pinagmulan ng mga hayop. Ang pinagmulan ng mga hayop na ito ay tulad ng mga ordinaryong ors, sa sandaling sila ay nakilala ng pinagmulan, kung gayon, sa oras na sila ay nakilala ng pinagmulan ng lahat ng tao. Kabanata 2535, September Cave. Tumango si Yezuan, lumabas na ang kapanganakan ng pinagmulang hayop na ito ay dahil dito, nalampas sa imahinasyon ni Yezuan. Sa orihinal, inakala ni Yezuan na ang pinagmulang hayop na ito ay isang kakaibang banal na hayop. Ngunit ngayon tila ang tinatawag na origin beast ay talagang isang espesyal na origin beast na kinilala ng origin law. Kaya lang, hindi pa rin naiisip ni Yezuan ang isang bagay, iyon ay, paano nakuha ng origin beast na ito ang pag-aproba ng origin law. Alam mo, tila imposible para sa lahat ng mga magsasaka na makakuha ng pag-aproba ng origin law, kaya bakit, ang source beast? Maglakas loob na tanungin si Brother Tai. Alam mo ba kung anong mga kondisyon ang kinakailangan para ang source beast na ito ay kilalanin ng origin law? Ang lalaki ay tumingin kay Yezuan, at ang kahulugan sa kanyang mga mata ay tila nagsasabing, bakit si Yezuan ay napakalungkot. Ngunit dahil nasagot na niya ang marami sa mga tanong ni Yezuan, hindi ito masama. Nakakatuwa ka talaga, ni hindi mo alam ito. Ang dahilan kung bakit ang pinagmulan ng hayop ay maaaring makakuha ng pagkilala sa pinagmulan ng batas ay natural dahil sa pinagmulan ng kristal sa kanyang katawan, dapat mong palaging malaman ang pinagmulan ng kristal, kung ito ay ang pinagmulan ng hayop o ang pinagmulan ng hayop, sa katawan, ang mga kakaibang kristal ay ipanganak, ang pinakakakaiba ay ang pagkikristal, sa sandaling ang pinagmulan nito ay hindi na makilala, sa sandaling ang pinagmulan nito ay hindi na nakikilala, mamatay ang hayop, mabilis na mawawala ang kaharian. Ang pinagmulang kristal ay hindi masyadong kapakipakinabang sa atin, ngunit ito ang pinakapangunahing elemento na kinikilala ng origin law, dahil ang pinagmulang kristal na iyon ay talagang may ilang uri ng mahiwagang kapangyarihan, syempre, kung anong uri ng kapangyarihan ito, hindi ito isang bagay na malalaman natin. Tumango si Yezuan, sa pagkakataong ito, inisip niya kung ano ang nangyari. At inisip din niya kung bakit ipinanganak ang origin beast mula sa source beast. Kung tungkol sa pinagmulang kristal, nakita rin ito ni Yezuan, pagkatapos ng lahat, nang kainin niya ang pinagmulang kristal, nakita na niya ito ng napakalinaw. Salamat, kuya, sa paglutas ng iyong mga pagdududa. Bahagyang yumuko si Yezuan sa lalaki, nagpasalamat sa kanya. The man waved his hand very casually, thank you for not needing, after all, very ordinary information lang ang tinanong mo. Panipi, tumango si Yezuan, ngunit patuloy na tumingin sa unahan. Sa sandaling ito, ang mga tao ng Divine Dragon Clan at ang Thousand Families ay gumagawa na ng maraming gulo,
at mayroon pa silang balak na kumilos kung hindi sila magsasalita. Shan Q mo, huwag masyadong lumayo, itong September Cave, sa simula, ay ang lugar kung saan nakatira ang isang miyembro ng aking angkan, kahit na ang angkan na iyon ay hindi pa nakabalik doon 10,000 taon na ang nakalilipas, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi ito ang teritoryo ng aking Divine Dragon Clan. Long bat iyan, ang mga angkan ng iyong angkan 10,000 taon na ang nakakaraan ay lumabas din para pag-usapan ang mga bagay-bagay, nahihiya ka ba? Dahil ang September Cave ay walang may-ari sa loob ng 10,000 taon, kung gayon ang aking 1,000 families ay unang nakatuklas nito, pagkatapos ay makatwiran para sa ating 1,000 families na makakuha ng karapatang gamitin ang September Cave. Reasonable. Nahihiya ka bang magsabi ng reasonable? May director na si September Cave, ano say mo ngayon reasonable, nahihiya ka ba? Kung gaano sila nag-uusap sa sandaling ito, lalo silang nagagalit. Si Yezuan, na nanunod, ay medyo nalilito. Kailangan bang gumawa ng ganoong kalaking ingay, kung ang magkabilang panig ay hindi nasiyahan, kung gayon dapat nilang gawin ito ng direkta, kung sino ang manalo ay siya. Ang lilipat sa Setyembre. Sandali lang, dahil sinasabing ang Divine Dragon Clan at ang 1,000 families ay nagtalo na tungkol sa pagmamay-ari nitong September Cave, kung gayon, sa pagkakataong ito, bakit sila galit na galit, at lahat sila ay hindi maiiwasan. Hindi kaya sa kuwebang ito ng Setyembre, may lumitaw na bagong origin beast. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso, ngunit pagkatapos, ginalaw niya ang kanyang isip. Pagkatapos ng lahat, ngayon ay mahina pa rin ang lakas ni Yezuan, at hindi pa na ibabalik ang sistema. Ayaw ni Yezuan na mapabuti ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon, natatakot ako na hindi ito gagana. Maingat na pinagmasdan muli ni Yezuan ang mga taong ito, at pagkatapos ay gumawa ng desisyon sa kanyang puso, ibig sabihin, hahanapin niya ang gulo ng September Cave. Siyempre, hindi para sabihing naghahanap ito ng gulo, to be precise, para nakawin ang origin beast doon, siyempre, ang premise ay may origin beast na magnakaw. Kapag nakapagdesisyon na si Yezuan, hindi na siya magdadalawang isip. Ang lokasyon ng September Cave ay madaling mahanap, pagkatapos ng lahat, ito rin ay isang kaganapang lugar sa unang layer na ito, at alam ito ng maraming tao. Of course, nuang is nuang, pero walang lalapit, tutal, sa labas ng September Cave, may mga nagbabantay sa bawat pagliko. Matapos marinig ni Yeshwantan ang lokasyon ng September Cave, mabilis siyang nagtungo. Sa pagkakataong ito ay lumabas siya, hindi sinama ni Yezuan si Luoluo. Sa simula, ang plano ni Yezuan ay dahil lamang si Luoluo ay isang Supreme God Monarch Realm Cultivator kung tutuusin, natatakot ako na hindi madaling makahanap ng gang kasama si Yezuan. Minsan, ang lakas ay masyadong mataas, at hindi ito maginhawa. Kung tutuusin, ang gustong salihan ni Yezuan ay isang ordinaryong gang, hindi isang malaking gang. Pagkatapos, kung ito ay isang taong may pagkahulog, ang isang maliit na gang ay natural na mag-iisip tungkol dito. Ano ang layunin ng isang malakas na tao na ang lakas ay higit pa sa leader ng kanilang gang para sumali sa kanilang gang? Sa makatuwid, hindi nahulog si Yezuan. Sa pagkakataong ito, maaari lamang siyang pumunta ng mag-isa, at dahil sa pag-aayos ng system, kahit ang Shenmue Sword Attendant ay hindi ito magagamit pansamantala. Ang mga galaw ni Yezuan ay hindi mabagal, at bukod pa, ang September Cave ay talagang hindi malayo. At sa loob ng kalahating oras, si Yezuan ay nakarating na sa labas ng September Cave, at sa sandaling ito, mayroon talagang 2 pangkat ng mga tao na nagbabantay sa pasukan ng kuweba sa labas. Isa lang ang pasukan sa September Cave, kung tutuusin, ito ay isang kuweba, at ito ay isang kuweba ng isang lihim na kalikasan. Para sa kuweba, syempre, madaling masira ito ni Yezuan, ngunit kung gagawin niya ito, ang September Cave ay magbabago din kaagad, at ang orihinal na lihim na kaharian sa kuweba ay mawawala kasama nito. Sa makatuwid, imposible para kay Yezuan na gawin ito, maliban kung ibinigay niya ang September Cave. So, paano ka nakapasok? Si Yezuan ay nag-obserba ng mabuti, ngunit nalaman na ang 2 koponan ng Centaur ay maaaring hindi magkagusto sa isa't isa, kaya ang distansya sa pagitan ng 2 koponan ay medyo malayo pa rin. Pagkatapos ng lahat,
ang lugar kung saan ang Divine Dragon Clan at ang Thousand Family ay interesado sa parehong oras. Natatakot ako na walang sinumang maglalakas loob na pumasok ng madali. Marahil, ito na ang pagkakataon ni Yezuan, iniisip nila na walang sinuman ang manggahas na pumasok. Totoo nga, sa unang layer ng Origin Secret Realm na ito, walang sinuman ang talagang mag-uudyok sa dalawang malalaking puwersa. Nakakalungkot na nakilala nila si Yezuan, pakialam ba ni Yezuan kung anong klaseng malaking puwersa sila? Siyempre, hindi. Tahimik na naghintay si Yezuan, naghihintay ng pagkakataon. Ang dalawang panig na ito ay nag-iingat sa isa't isa, hindi gaanong binabantayan nila ang pasukan ng September Cave, ngunit sila ay magkalaban. Sa wakas, naghintay si Yezuan ng isang pagkakataon, isang magandang pagkakataon. Sa sandaling ito, ang dalawang partido ay maaaring nakatanggap ng ilang pagkakasunod-sunod sa parehong oras, at sila ay nagtipon ng madalian, at maaaring hulaan ni Yezuan na ang resulta ay ang mga negosasyon sa lungsod ay bumagsak, at malaki ang posibilidad na ang dalawang panig ay gagawa ng hakbang. Gayunpaman, hindi alintana kung ang kanilang mga negosasyon ay nasira o hindi, kahit papaano ay dumating ang pagkakataon ni Yezuan. Sa isang biglaang paggalaw, si Yezuan ay direktang sumugod patungo sa September Cave. Kabanata 2536 ang Panginoon ng lungsod ay ang Panginoong Layer. Sa isang kisap mata, si Yezuan ay sumugod na sa September Cave, na maaaring ituring na napakadelikado at napakadelikado, kung ito ay matuklasan ng alinman sa dalawang panig. Ako ay natakot na ito ay agad na makaakit ng isang pagkubkob. Pagkatapos ng lahat, kahit na gaano kalaban ang Shenlong Clan at ang Thousand Families, ngunit ang September Cave ay isang bagay na hindi pinahintulutan ng mga nasa labas na dalawa, at pinahahalagahan nila, at hindi nila pinahahalagahan. Pumasok si Yezuan sa September Cave, ngunit hindi siya naglakas loob na mag-antala ng ilang sandali, ngunit mabilis na naglakad patungo sa kuweba. Pagkatapos ng lahat, hindi magagarantiyahan ni Yezuan na ang mga taong iyon ay hindi lalapit upang suriin. Ang September Cave ay orihinal na itinuturing na isang lihim na kaharian, kaya ang espasyo sa kuweba ay napakalaki. Ang dahilan kung bakit siya ay sinasabing isang lihim na kaharian, hindi isang tunay na lihim na kaharian, ay dahil sa September Cave na ito, talagang mayroong isang magkakapatong na espasyo. Ito ay isang medyo bihirang bagay, isang lihim na kaharian, ito ay talagang nakapatong sa isang kuweba. Ito ay isang napakaliit na pagkakataon, na medyo espesyal din. Ang lihim na kaharian ay ang lihim na kaharian, ngunit ito ay nakapatong sa isang kuweba. Natatakot ako, at tanging ang pinagmulang lihim na kaharian, ang gayong espesyal na lugar ay isisilang. Alam mo, ito ay masasabing lihim na kaharian ng lihim na kaharian, kahit paano mo ito sabihin, ito ay lubhang espesyal. Hindi ko alam kung dahil ba sa kadahilanang ito, kaya naman nagkaroon ng isang bagay tungkol sa sabay-sabay na pagdating ng 100 pinagmulang hayop 300 taon na ang nakalilipas. Naglakad si Yezuan patungo sa loob ng kuweba, at ang loob ng kuwebang ito ay napakadilim, at ang tanging liwanag ay isang mineral sa dingding ng kuweba. Narinig din ni Yezuan ang tungkol sa mineral. Ang ore na ito ay tinatawag na pyropyroxene, at hindi nito kailangang sumipsip ng anumang liwanag upang maglabas ng maputlang berdeng glow sa sarili nitong. Sa liwanag ng kumikinang na bato, kitang-kita ni Yezuan ang kapaligiran sa loob ng kuweba. Sa ibabaw, ang kuwebang ito ay parang isang natural na kuweba, ngunit ang mga marka ng kuko na makikita sa lahat ng dako ay nagpapahiwatig din na talagang may buhay sa kuwebang ito. Kaya lang hindi naintindihan ni Yezuan kung bakit siya nakapasok ng napakatagal, ngunit wala man lang siyang nakitang source beast, lalo pa ang pinanggalingan na hayop. Sobra kaya ang iniisip niya, at hindi nga may pinanganak na origin beast sa September Cave, pero dahil lang sa muling sumiklab ang alitan ng dalawa. Marahil ay may ganitong posibilidad, ngunit naniwala si Yezuan sa kanyang intuition, naniniwala siya na kailangang may espesyal na pagbabago sa kuwebang ito. Sa pagpapatuloy, si Yezuan ay walang pakialam, at dumiretso sa loob. Matapos maglakad ng mahigit 1 oras, nakarinig si Yezuan ng mahinang dagandong. Parang medyo nanlumo ang boses, pero hindi ko lang alam kung ano iyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan, at naglakad patungo sa lugar kung saan nanggaling ang boses. Ang mga galaw ni Yezuan ay napakaliit, masasabing siya ay maingat.
at ang aura ng kanyang buong katawan ay ganap na nakatago, kahit na ito ay isang banal na kaisipan, siya ay maingat na suriin ito. Patuloy na lumalapit sa target, na may pagdududa at pag-asa, sa wakas ay nakita ni Yesuan ang sitwasyon sa hinaharap. Altar, altar na naman. Hindi kaya lahat ng lihim na lugar ay kailangang gawin para magkaroon ng altar na lalabas. Nagtataka namang tumingin si Yesuan sa altar, hindi niya maintindihan, naroon na ba ang altar na ito, o itinayo ba ito ng Divine Dragon Clan o ng Thousand Families? Hindi nang ahas si Yesuan na lumapit ng padalos-dalos, dahil sa altar, may aura na nagpatakot kay Yesuan. At ang nakapalibot na lugar ng altar ay natatakpan ng pinagmulang mga hayop, at ang dating tunog ay ibinubugbog din ng mga pinagmulang hayop. Dito, ano nga ba ang ginagawa? Bakit napakaraming source beast ang natipon dito? Biglang, isang source na hayop ang lumakad patungo sa altar. Tahimik na nanunood si Yesuan, gusto niyang makita kung ano ang gagawin niya sa ilang source beast. Nakita ko na ang pinagmulan ng hayop ay nakatayo sa altar, at ito ay tila labis na nasa sabik, at ang katawan nito ay nanginginig ng hindi sinasadya. Biglang lumitaw ang isang malakas na itim na liwanag mula sa ilalim ng altar, at ito ay lumabas na direktang bumabalot sa pinagmulang hayop, na para bang lalamunan nito ang pinagmulang hayop, at ang pinagmulang hayop ay patuloy na nagpupumiglas, ngunit ang mga nakapalibot na pinagmulang hayop ay nagbigay ng panatikong mga tingin. Ano ang nangyayari? Maaaring ang pinagmulan ng mga hayop na ito ay dumating ng maramihan upang ipadala sila sa kamatayan. Malinaw, ang kadahilanang ito ay hindi maitatag sa lahat, kung gayon, iyon ay, ang mga aksyon ng mga pinagmulang hayop na ito ay maaaring may iba pang mga kahulugan. Nagpatuloy si Yesuan sa paghihintay. Sa wakas ay hamina at hamina ang pakikibaka ng pinagmulang hayop, at tuluyan na itong nawalan ng boses sa likuran. Gayunpaman, mula sa kanyang katawan, mayroong isang kristal na may itim na aura na nalapot. Ano yun? Pinigilan ni Yesuan ang pananabik at pagdududa sa kanyang puso, at hindi pa rin kumikibo. Gayunpaman, hindi makapaghintay ang ibang pinagmulang hayop, at sa sandaling ito, nakita ko ang isang pinagmulang hayop na sumugod at nilamon ang kristal sa isang lagok. Boom! Isang sinag ng liwanag ang sumabog mula sa katawan ng pinagmulang hayop at na-promote, at ang pinagmulang hayop na ito ay aktwal na na-promote upang maging isang pinagmulang hayop. Ito, labis na nagulat si Yesuan, paano ito mangyayari? Bakit ang kapanganakan ng origin beast na ito ay talagang nasa altar at ipinagpalit para sa mga sakripisyo ng iba pang source beasts? Anong nangyayari dito? Sa orihinal, ayon sa iniisip ni Yesuan sa kanyang puso, ang kapanganakan ng origin beast ay dapat na isinilang sa isang uri ng pagkakataon, na kinikilala ng origin law, ngunit bakit hindi ito naging ganito noong nakita ito ni Yesuan ngayon? Bukod dito, tila ang origin beast na isinilang sa ganitong paraan ay tila hindi normal. Hindi maipahayag ni Yesuan ang damdaming iyon, ito ay pagdududa lamang sa kanyang puso. Masasabing hindi maintindihan ni Yesuan ang kasalukuyang sitwasyon. Sa sandaling ito, ang mga bagay sa altar ay patuloy na nangyayari, isa-isang nilalamon ang pinagmulan ng mga hayop, naging isang kristal na nukleus, at pagkatapos ay nilamon ng kanilang mga kasama, na kinukumpleto ang pagsulong ng kanilang mga kasama. Sa sandaling ito, gustong malaman ni Yesuan, lahat ba ng pinagmulang hayop ay ipinanganak sa ganitong paraan? O sa kwebo lang ng Setyembre na ito ay napaka-espesyal? Biglang sumikip ang puso ni Yesuan, at ang Divine Sword ay agad na binawi at nilaslas sa likod niya, ngunit ang kanyang pag-atake ay hindi epektibo. Sa likod niya, mayroon talagang isang tao, ngunit ito ay isang malakas na tao na walang posibilidad na talunin ni Yesuan. Bata, huwag kang magulo, kapag sinira mo ang pinagmulang sakripisyo, wala tayong makakain na masarap na prutas. Malumanay na sinabi ng lalaki, sabay wave ng kanyang kamay, ang Divine Sword ni Yesuan ay bumalik sa kamay ni Yesuan. Nararamdaman ni Yesuan ang malakas na layunin ng pakikipaglaban ng Divine Sword, ngunit mas alam ni Yesuan na wala siyang lakas para talunin ang taong nasa harapan niya. Sino ka? Maingat na tiningnan ni Yesuan ang lalaki, ngunit medyo naguguluhan siya sa kanyang puso. Bata, hindi mo ba ako nakikilala? Bahagyang natigilan si Yesuan, ano ang ibig sabihin ng taong ito? Posible ba, kilala mo ba siya?
Gayunpaman, hindi talaga maisip ni Yezuan kung anong uri ng imahe mayroon ang taong ito. Nakikita ang pagdududa sa mga mata ni Yezuan. Bahagyang ngumiti ang lalaki, napakabuti, may mga taong hindi nakakakilala sa akin, espesyal ka, okay, hindi mo ako kilala, bata, alam mo ba ang nakikita mo ngayon, kung ayaw mong mamatay, mas mabuti na umalis ka kaagad. Panipi, ano ang ibig sabihin ng nauna? At ano ang nangyayari dito? Kabanata 2537, Isang lihim. Tanong ni Yezuan sa lalaki, pagkatapos ng lahat, labis siyang nabigla sa lakas, pamamaraan, at iba pa ng taong ito. Katulad nito, dahil ang lakas ng taong ito ay napakalakas, at darating siya sa oras na ito. Marahil, alam din niya ang tungkol sa altar na ito, kung gayon, maiintindihan ni Yezuan mula sa kanya, kung ano ang napaka-espesyal dito. Sumulyap ang lalaki kay Yezuan, ngunit nagtanong, anak, napigilan mo na ba ang Dark Origin Beast? Panipi, Dark Origin Beast. Bahagyang natigilan si Yezuan, talagang hindi niya narinig ang pangalang ito. Ngunit ang taong iyon ay tila nagpasya din na hindi malalaman ni Yezuan, kaya sa sandaling ito, nagpatuloy na siya. Sa pangkalahatan, ang Origin Beast ay ang kapangyarihan na naglalaman ng Origin Law, ito ang pinagkasunduan ng halos lahat. Siyempre, ang ganoong pahayag, hindi mali, ang Origin Beast ay naglalaman ng kapangyarihan ng Origin Law. Gayunpaman, alam mo ba kung ano ang kapangyarihan ng Origin Law na ito? Maraming tao ang nag-iisip na ang Law of Origin ay isang uri ng batas, ngunit kung tutusin, hindi, ang Law of Origin ay isang batas, ngunit hindi ito batas. Ang Law of Origin ay tungkol sa kapangyarihan ng origin. Okay, hindi mo naiintindihan ito para sabihin sa iyo, ang sasabihin ko sa iyo ngayon ay ang Dark Origin Beast ay talagang isang alternatibong pag-iral sa Origin Beasts, at higit pa rito, ito ay napakasama, at ang paraan ay mas marami pa. Ikaw ay isang maliit na tao sa God Venerable Realm, maaari kang tumakbo hanggat kaya mo, huwag mag-antala dito. Ano ang ibig sabihin ng lalaking ito na hayaang makatakas si Yezuan? Hindi sumang-ayon si Yezuan sa sinabi ng lalaki, who knows, totoo o mali ang sinabi niya. Naiintindihan ko ang kabaitan ng mga nauna sa akin, ngunit dahil ito ang lugar kung saan nag-aaway ang Divine Dragon Clan at ang Thousand Families, hindi ako naniniwala na mayroon talagang Dark Origin Beast dito. Haha, hindi ka naniniwala. Tumawa ang lalaki, itinuro ang kanyang kamay, at direktang sinabi, nakikita mo, ang mga Origin Beast na iyon ay Dark Origin Beasts. Gusto mo bang sabihin na 300 taon na ang nakalilipas, ang Divine Dragon Clan at ang Thousand Families ay pumatay ng daan-daang Origin Beasts dito, at dahil dito, nakipaglaban sila sa loob ng 300 taon, hindi dapat magkaroon ng beast dito, Dark Origin right? Panipi, kung gayon, ano ang may isip mo kung sasabihin ko sa iyo na ang Chenjia ay hindi isang lahi ng tao, ngunit isang kalahating tao, kalahating dragon na lahi ng sub-tao? Nagulat si Yezuan sa kanyang puso, at agad na naisip ang isang posibilidad, maaaring ang pamilya Chen at ang Divine Dragon Clan ay kumikilos. Panipi, hindi ko inasahan na medyo matalino ka, tama, ang Shenlong Clan at ang Chenjia ay orihinal na kumikilos, mahusay silang kumilos, at niloko pa rin nila ang lahat sa loob ng 300 taon. Gayunpaman, ang walang nakakaalam ay sa nakalipas na 300 taon, ang dalawang pamilyang ito ay lihim na umuunlad ngayong Setyembre Cave, at nakagawa pa sila ng gayong masamang altar. Sayang, medyo pabaya pa ako, kung kanina ko pa nadiskubre ang anomalya dito, hindi sana magtatagumpay ang sabwatan ng Divine Dragon Clan. Tahimik na nakinig si Yezuan sa mga salita ng taong ito, ngunit habang nakikinig siya, mas maraming pagdududa ang nananatili sa kanyang puso. Ano ang pagkakakilanlan ng malakas na lalaking ito? At bakit ang dami niyang alam? At tila ang orihinal na intensyon niya ay pigilan ang paggana ng altar. Dare to ask the singers, who is it and why can they know so much? Hindi napigilan ni Yezuan ang pagdududa sa kanyang puso, kaya nagtanong siya ng diretsyo sa lalaki. Sino ako? Natatakot ako na ikaw lang ang nagtatanong, ngunit sa kasamaang palad, hindi ko alam kung ano ang aking pangalan. Dahil napakaraming pangalan ang ibinibigay sa akin ng mga tao, ngunit ang pinakakaraniwan ay ang Panginoon ng Lungsod. Panginoon ng Lungsod.
Ang Panginoon ang nag-iisang lungsod sa unang palapag. Origin Secret Realm, ang Layer Master ng unang layer ng Secret Realm. Ang pinakamalakas na unang tao sa lugar na ito. Nabigla si Yezuan sa kanyang puso, hindi niya inaasahan na ang taong nasa harapan niya ay mayroon pa ring napakalakas na pagkakakilanlan. Sige, mas mabuting umalis ka na dito ng mabilis, kung tama ang hinuha ko, tiyak na magkakaroon ng matinding labanan dito. Mabagsik na digmaan. Posible kaya na ang lungsod na ito ay pangunahing gagawa ng isang bagay sa Shenlong clan at sa libong pamilya. Hindi, o baka ang pinag-uusapan niya ay ang labanan sa pagitan ng Divine Dragon Clan at ng Thousand Families. Ngunit hindi tama, dahil sinabi ng taong ito na ang libong pamilya ay kalahating dragon at kalahating tao, kung gayon malamang na ang dalawang pamilyang ito ay kumikilos sa loob ng 300 taon. Kaya ngayong nakamit na ang kanilang layunin, natatakot ako na hindi na kailangang gawin ito. Sandali lang, biglang nabigla si Yezuan sa kanyang puso, at naisip niya ang isang posibilidad. Kung magkakasama ang Divine Dragon Clan at ang Thousand Families, alang-alang sa Dark Origin Beast na ito, at ngayong nagtagumpay na sila, ano ang susunod nilang gagawin? At ano ang gagawin ng City Lord na ito kung may napansin siyang abnormal? Maaaring ang mabangis na labanan sa mga salita ng Panginoon ng lungsod ay hindi tumutukoy sa angkan ng Shenlong at ng Chenjia, kundi sa mansyon ng Panginoon ng lungsod at sa dalawang puwersang ito. Habang pinag-iisipan ito ni Yezuan, lalo niyang naramdaman na posible ito, o pinaninindigan pa nga. Mukhang kailangan ko lang talagang makaalis dito ng mabilis. Sa sandaling magsimula ng digmaan ang dalawang panig, kung gayon, magiging malungkot si Yeshuang. Alam mo, kung ang City Lord's Mansion at ang Divine Dragon Clan, ang Thousand Families ay magsisimula ng digmaan, tiyak na ito na ang huling pagkakataon na lalaban ng Master ng God Emperor Realm. Kung tungkol sa cultivation ni Yezuan sa Divine Venerable Realm, babagsak talaga. Siya kung hindi siya mag-iingat. Nasira ang sistema, at ang kasalukuyang lakas ni Yezuan ay hindi maaaring sumabog anumang oras tulad ng mayroon siya ng sistema. Retreat. Medyo nag-aatubili si Yezuan, kung tutusin, ang Dark Origin Beast ay isa ding Origin Beast, at maaari din itong pagbutihin ang lakas ni Yezuan, sa sandaling ito, dahil sinabi ni Yezuan na nakarating na siya rito, at pagkatapos ay umatras ng ganito, si Yezuan ay hindi pa rin gusto sa kanyang puso. Pinakamahalaga, ito ay walang alinlangan na isang pagkakataon. Kung maaaring samantalahin ni Yezuan ang pagkakataong ito, hindi lamang mabilis na mapapabuti ang kanyang lakas, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang makabawi ang sistema. Kung maramdaman ni Yezuan na bago sumiklab ang malaking digmaan sa labas, papatayin niya ang Dark Origin Beast dito para mabilis na pagbutihin ang kanyang lakas. Hindi kailangang masyadong mataas, kailangan lang pumunta sa 5th grade Superior God Venerable Realm, pagkatapos, si Yezuan ay kwalipikadong pumunta sa battlefield sa labas para kunin ang mga leaks. Kung matagumpay mong makuha ang pagtagas ng isang beses o dalawang beses, magkakaroon ka ng pagkakataong ibalik ang system. Gayunpaman, kung ito ay nabigo, may isip din ni Yezuan ang mga kahihinatnan. Sa sandaling mabaigo siya, malamang nahaharapin ni Yezuan ang pinakamababang kaaway ng mababang God Emperor Realm. Malaki ang posibilidad na mahulog, malaki. Noong tinatanggap niya ang pagsubok na gawain, sinabi niya na mayroon lamang 10,000 taon si Yezuan upang makapasa sa pagtatasa ng Origin Secret Realm na ito. 10,000 taon, 999 na palapag. Bukod dito, matagal nang naantala si Yezuan sa labas. Kung maghihintay ka ng 1,000 taon sa sistema, pagkatapos, natatakot ako na bago pumasa si Yezuan sa assessment, mahuhulog na siya. Marahil, sa pagkakataong ito, si Yezuan lang ang tumaya. Ang taong nakausap kay Yezuan ay nawala sa sandaling ito. Malinaw naman, hindi siya personal na darating, ngunit isang multo lamang. Walang pakialam si Yezuan sa mga sandaling ito, at diretsyong hinugot ang espadang nakapatay ng Diyos. Ngayon, kailangan niyang gamitin ang pinakamabilis na oras para patayin ang madilim na pinagmulang hayop at lamunin ang kristal na nucleus, upang mapabuti ang kanyang lakas, at dapat niyang pagbutihin ang kanyang lakas ng sapat bago kumalat ang labanan sa labas ng mundo sa September Cave na ito. Kabanata 2538, Madilim na pinagmulan ng hayop. Patayin.
Galit na umungol si Yezuan at direktang sumugod patungo sa nag-iisang Dark Origin Beast. Ang Dark Origin Beast na ito ay hindi nag-alala tungkol sa anumang bagay, naglalakad lamang ng napaka-casual, ngunit ito ay naging isang biglaang pag-atake. Tao ka, Terran Boy, anong gusto mong gawin, bakit mo palihim na sinalakay si Benjun? Ang Dark Divine Beast ay umiwas sa suntok ni Yezuan at agad na tinanong si Yezuan ng malakas. Gayunpaman, saan siya papansinin ni Yezuan, ikanaway niya ang kanyang kamay at sabay na nagutos, Megatron, pumunta ka para kontrolin ang Divine Sword at atakihin ako. Panipi, at si Yezuan mismo ang nagbunot ng Lo Divine Bow. Kung walang sistema, hindi lang matawag ni Yezuan ang Divine Wood Sword Attendant, ang Flower Divine Sword Attendant, at iba pa, ngunit kahit na hindi niya magamit ang usage phase para buksan ang Eternal Realm. Ang magagamit ni Yezuan ay ang kanyang sariling lakas lamang. Realm of Eternal Night, sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, agad na nagpakawala ng pag-atake si Yezuan. Sa isang iglap, tulad ng ambon, direktang pinalibutan ng Eternal Night Realm ang maitim na hayop. Gayunpaman, ang Eternal Night Realm, na hindi matatalo sa nakaraan, ay nabigo sa pagkakataong ito. Ang munting batas ng hamog, gusto mo ring bitag si Benjun. I break it for me. Nakita ko na ang Dark Origin Beast ay biglang naglabas ng isang mahiwagang liwanag, at sa isang iglap, ang misteryosong liwanag na iyon ay direktang nagpakalat sa Eternal Night Realm. Maaalis ba ang kapangyarihan ng kaharian? Bahagyang nabigla ang puso ni Yezuan, hindi niya maintindihan kung anong uri ng kapangyarihan ang ginamit ng taong ito. Gayunpaman, ang pag-iisip sa Dark Origin Beast na ito ang pinagmulan ng Dark Law. Kung gayon, ang kakayahang iwaksi ang kaharian ng walang hanggang gabi ay tila hindi isang malaking bagay. Ang mga Dark Origin Beast na ito ay pinanood ni Yezuan na naglalakad pababa mula sa altar, at sila ay na-promote pa lang, kaya sila ay nasa mahina pa rin, na isa pang dahilan kung bakit si Yezuan ay naglakas loob na kumilos. Masasabing ang Dark Origin Beast sa sandaling ito ay natatakot na wala man lang itong kakayahan tulad noong kasagsagan nito. Terran Boy, dahil gusto mong mahanap ang kamatayan, kung gayon, hahayaan ka ni Benjun na maging unang biktima pagkatapos ma-promote si Benjun. Terran Boy, dapat kang makaramdam ng karangalan na maging unang biktima pagkatapos ng muling pagsilang ni Benjun, at tiyak na maaalala ka ni Benjun. Ang Dark Origin Beast ay tumingin kay Yezuan, at may hitsura ng pang-aalipuste sa kanyang mga mata. Hindi sinasadya ng lalaking ito na kunin si Yezuan sa kanyang mga mata. Siyempre, marahil, mayroon siyang qualification na ito. Terran Boy, subukan mo ang kapangyarihan ng madilim kong pinanggalingan, haha. Tumawa ng malakas ang Dark Origin Beast, at sa isang pag-wave ng kanyang kamay, ilang sinag ng liwanag ang nasa katawan ni Yezuan. Walang paraan para makaiwas. Walang paraan upang maiwasan ang mga sinag ng liwanag na ito. Dahil, ito ang mga kapangyarihan ng sumpa. Madilim na pinagmulan. Ano ang pinagmumulan ng kadiliman? Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Yezuan na magsimulang mag-alinlangan sa kanyang puso. Dahil sa sandaling ito, si Yezuan ay naapektuhan ng hindi mabilang na mga negatibong emosyon at damdamin tulad ng pagkapagod, pinsala, pagkapagod, antok, kawalan ng lakas, at iba pa sa parehong oras. Alam ni Yezuan na ito ang tinatawag na mga isinumpang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng sumpa ay isang kakaibang kapangyarihan. Gayunpaman, pagkarating ni Yezuan sa God Realm, talagang hindi pa niya ito nakatagpo, ngunit ngayon, nakatagpo talaga siya ng kapangyarihan ng sumpa. Biglang bumagsak ang defense, reflexes, at attack power ni Yezuan. Kinagat ni Yezuan ang kanyang mga ngipin, hindi pa rin siya naniniwala, hindi niya talaga matulungan ang taong ito. Ang Lo Divine Bow ay lumitaw sa kamay ni Yezuan, si Yezuan ay hindi nag-atubili, at ang Lo Divine Arrow ay direktang binitawan. Isa-isa, ang mga banal na arrow ng batas ay naging mga streamer, at sa pagkakataong ito, ginamit ni Yezuan ang mga ito ng sabay, ang batas ng paglamon at ang batas ng grabidad. Sinamahan ng isang streamer, isang malaking lumalamon na vortex ang lumitaw sa harap ng Dark Origin Beast, at sa parehong oras, ilang iba pang mga streamer ang tumawid sa isang arco sa gitna ng hangin, umaatake mula sa likod ng Dark Origin Beast.
Ang ilang streamer na iyon ay ang kapangyarihan ng magic arrow ng batas ng grabidad. Boom! Dumagundong! Dumagundong! Malakas na ingay na tuloy-tuloy. Ang Dark Origin Beast ay tumingin kay Yezuan ng may pagtataka. Ang paraan ng pag-atake ni Yezuan ay isang bagay din na hindi pa niya nakita noon. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang isang malakas na puwersang lumalamon, sinusubukang lumunin siya sa puyo ng tubig. Nagkaroon lamang ng walang katapusang kadiliman sa puyo ng tubig, at syempre maiintindihan ng Dark Origin Beast na ang malaking puyo ng tubig na iyon ay talagang hindi isang magandang bagay. Ngunit sa sandaling ito, siya ay medyo walang kapangyarihan. Dahil ang pag-atake ng batas ng gravity na ito ng banal na arrow ay hindi napakadaling i-diffuse. Inilagay ni Yezuan ang vortex na pinasabog ng Devouring Law Divine Arrow sa harap, at pagkatapos ay hayaan ang Gravity Law Divine Arrow na umikot sa likod. Hindi ba ang layunin ng pagpapadala sa taong ito sa vortex? Anong klaseng kapangyarihan ito? Bakit hindi nakita ng Ginoong ito? Malakas na sabi ng Dark Origin Beast. Itinaas ni Yezuan ang Law Divine Bow sa kanyang kamay, ngunit mahinang sinabi, "Hiyap ka lang, ano ba talaga sa tingin mo? Talagang Benjon ang tawag sa sarili mo. Panipi, magdusa ng kamatayan." Biglang hinailan ni Yezuan ang Law Divine Bow, at ilang Law Divine Arrow ang direktang lumabas. Boom! Dumagundong! Dumagundong! Sa pagkakataong ito, hindi na kayang labanan ng Dark Origin Beast ang kapangyarihan ng Gravity Law Divine Arrow. Direkta pala itong itinapon sa whirlpool. Isa itong napakalaking vortex na nabuo ng Devouring Law, isang malakas na kapangyarihang lumamon na naagnas na ang Dark Origin Beast na ito pagkatapos nitong mahulog dito. Gayunpaman, hindi ba layunin ni Yezuan na sakupin ang crystal nucleus sa katawan ng taong ito? Paano ba talaga niya hinayaang lamunin siya? Sa kasunod na alon, ang puyo ng tubig ay direktang nawala, at ang Dark Origin Beast, na nawala ang kalahati ng katawan nito, ay hindi pa namatay sa sandaling ito, ngunit tumingin kay Yezuan at natakot na nagsabi, "Ikaw, ano ba talaga ang ginawa mo sa akin? Anong klaseng kapangyarihan yan, at sino ka?" Panipi, hindi pa rin alam ng lalaking ito kung ano ang nangyari. Hindi nag-abala si Yezuan na bigyang pansin ito, at sa kasunod na paggalaw, ang Divine Sword ay agad na bumalik sa kamay ni Yezuan, at pagkatapos ay hindi umimik si Yezuan, at direktang nilaslas patungo sa Dark Origin Beast gamit ang isang espada. Sa pagkakataong ito, hindi gaanong pinalad ang Dark Origin Beast, at agad itong napatay. Hindi tumunog ang prompt ng system. Kahit si Yezuan ay nagnanais sa kanyang puso na siya ay makatunog. Sa kasamaang palad, ang prompt ng system ay hindi magriring sa sandaling ito. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, na-activate ang kapangyarihan ni Yezuan sa paglamon, at sa isang iglap, nilamon na niya ang Dark Origin Beast, kasama ang Crystal Nucleus. Gayunpaman, sa sandaling ito, bahagyang sumimangot si Yezuan, marahil sa ibang pagkakataon, talagang magagawa niya ito. At sa paggawa nito, maaari mo ring mabilis na mapabuti ang iyong paglilinang. Ngunit ngayon ay iba na, ngayon ang malaking digmaan sa labas ay maaaring sumiklab anumang oras, at maaaring may pumasok anumang oras sa butas ng Setyembre na ito. Kahit na walang pumasok, kung ang resulta ng labanan ay sumire sa September Cave, kung gayon natatakot ako na si Yezuan ay kailangang makulong sa lihim na kaharian na ito magpakailanman. Kaya naman, hindi niya ito magagawa, kailangan ni Yezuan na humanap ng paraan para mas mabilis na mapabuti ang kanyang cultivation. Kabanata 2539, Snatch. Gumalaw ang figure ni Yezuan, at diretso siyang humabol sa direksyon kung saan dumaan ang mga Origin Devouring Beast na iyon. Bagamat hindi alam ni Yezuan kung bakit ang mga Origin Beast na ito ay sama-samang gumagalaw sa isang direksyon, alam ni Yezuan na ang kanyang layunin ay patayin ang mga Dark Origin Beast na ito upang mapabuti ang kanilang lakas, at ang pinakamahusay na paraan ay ang makapatay ng maraming Dark Origin Beasts ng sabay-sabay. Kaya, ito rin ay isang magandang pagpipilian upang sundin ang mga ito. Ang mga galaw ni Yezuan ay napakabilis, at syempre siya ay sapat na mapagbantay. Ang pakikipaglaban sa Dark Origin Beast na iyon ay naunawaan na ni Yezuan na hindi ganoon kadaling harapin ang Dark Origin Beast. Masasabing ang pagpatay kay Yezuan sa Dark Origin Beast ay may elemento ng swerte,
At ito rin ay dahil ang Dark Origin Beast ay walang masyadong pakialam kay Yezuan. Dapat mong malaman na ang Dark Origin Beast ay ngayon lang talaga naglabas ng pag-atake, at iyon ay para pahiniin si Yezuan. Ngunit dahil pinahina niya si Yezuan, tiyak na magkakaroon ng mga follow-up na pag-atake. Nakakalungkot na dahil ang pag-atake ni Yezuan ay sapat na mabilis, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong gumawa ng bagong pag-atake. Sa sandaling ito, dahil naiintindihan ni Yezuan ang mga bagay na ito sa kanyang puso, natural na hindi niya maliitin ang mga Dark Origin Beast na ito. Ang pagmamataas ay walang alinlangan na katumbas ng paghahanap ng kamatayan. Alam na alam ito ni Yezuan. Maingat na sumulong si Yezuan, ngunit ang kanyang bilis ay napakabilis. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan sa isang kakaibang lugar. Medyo parang altar din ang lugar na ito. Gayunpaman, ang altar na ito ay nakatuon sa isang bagay. Napalabas ang isip ni Yezuan, at mabilis niyang sinuri ang nakaraan, ngunit sa tingin ito, natigilan si Yezuan. Napakalaking piraso ng Origin Divine Crystal. Dapat mong malaman na ang isang ordinaryong Origin Divine Crystal, na maaaring kasing laki ng isang kamao, ay lubhang mahalaga, at maging isang kayamanan. Gayunpaman, ang piraso ng Origin Divine Crystal na nakita ni Yezuan ngayon ay naging isang taong matangkad na buhay. Napakalaking piraso ng Origin Divine Crystal, kung malalamon ito ni Yezuan. Kung gayon para kay Yezuan, ito ay tiyak na isang magandang bagay, at kahit na hindi imposible na direktang hayaan si Yezuan na makapasok sa God Emperor Realm. Hindi, dapat nating makuha ang piraso ng Origin Divine Crystal na ito. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso, na ang Origin Divine Crystal ay masyadong malaki, at ang halaga nito ay maaaring isipin, at kailangan niyang lumunin. Muling sabi ni Yezuan sa kanyang puso, Megatron, anyo ng magic weapon. Akayin mo ang kalaban palayo sa kaliwa para sa akin. Divine Sword, ikaw ang namamahala sa kanang bahagi, gumawa ng mas maraming paggalaw hanggat maaari para sa akin, at akitin ang mas maraming Dark Origin Beasts. Hindi magamit ni Yezuan ang sistema, kaya umaasa lang siya kay Megatron at sa Divine Slayer. Sa utos ni Yezuan, mabilis na sumugod si Megatron at ang Divine Sword sa isang direksyon. Boom! Sa kaliwang bahagi ng kuweba, isang malakas na tunog ang tumunog, at kasabay nito, may ilang Dark Origin Beast na umuungal, at sa isang iglap, daan-daang Dark Origin Beast ang sumugod. Gayunpaman, ilang sandali pa, isang malakas na ingay din ang narinig sa kanang bahagi. Pagkatapos, isa pang grupo ng Dark Origin Beasts ang naakit palayo. Sa sandaling ito, karamihan sa mga Dark Origin Beast na humaharang sa harap ni Yezuan ay inakay palayo, ngunit mayroon pa ring daan-daang Dark Origin Beasts na natipon, at sa pagkakataong ito, si Yezuan ay tila walang paraan upang maakit ang mga Dark Origin Beast na ito palayo. Pag-atake, si Yezuan ay medyo nababalisa sa kanyang puso, ngunit kung ito ay isang malakas na pag-atake, si Yezuan ay hindi sigurado, ano ang dapat niyang gawin. Sumuko na lang ng ganito, imposible, hinding-hindi susuko si Yezuan. Lumalamon ng espasyo, biglang naisip ni Yezuan na lumamon ng espasyo, nasira ang sistema, ngunit nandoon pa rin ang lumalamon na espasyo. Ang ideya ni Yezuan sa pagkakataong ito ay napakasimple, ibig sabihin, hanapin kung ano ang pakialam ng Dark Origin Beast, at pagkatapos ay akitin ang Dark Origin Beast. Hindi nila kailangang lumayo, at hindi nila kailangang lumayo, basta't mabibigyan nila ng pagkakataon si Yezuan, sapat na, kapag nagawa niyang lumunin ang piraso ng Origin Divine Crystal, kahit na magtago si Yezuan sa Devouring Space, sulit ito. Mabilis itong hinanap ni Yezuan sa kanyang Devouring Space at Qiankun Ring, sinusubukang hanapin ang isang bagay na mayroon siya. Biglang, ilang eskultura ang nakakuha ng atensyon ni Yezuan. Ito ang batas na ibinigay sa kanya ng angkan ng daping sa kaharian ng mga ninuno. Gayunpaman, naalala ni Yezuan na kapag ang mga magic phase na ito ay umalis sa Ancestral Realm, mawawala na sila ng epekto, at hindi niya alam kung magagamit pa ba ang mga ito sa sandaling ito. Gayunpaman, kung magagamit mo ito, hindi mo ba malalaman kung maaari mo itong subukan? Gumalaw ang puso ni Yezuan, at direktang inilabas niya ang ilang mga eskultura ng Dharma. Kasabay nito, ang puso ni Yezuan ay puno rin ng mga inaasahan.
Ewan ko ba, magiging successful kaya? Ang yugto ng batas ay nasuspine sa hangin, ngunit sinubukan nitong maglabas ng liwanag ng paulit-ulit, ngunit paulit-ulit na nabigo. Pwede ba, hindi ba talaga? Ito ang Origin Secret Realm. Ito ang Origin Secret Realm na mas mataas kaysa sa Ancestral Realm. Ang puso ni Yezuan ay labis na umaasa, ito na ang huling pag-asa ni Yezuan, kung hindi ito magtatagumpay, kung gayon si Yezuan ay maaaring hindi makahanap ng anumang magandang paraan upang maakit ang mga Origin Beast na ito. Gayunpaman, nang si Yezuan ay malapit ng sumuko, ang isa sa mga Dharma sculpture ay biglang sumambulat na may dalang streamer, at ito ay nagtagumpay. Tuwang-tuwa si Yezuan sa kanyang puso, sa wakas ay itinuring siyang tagumpay, dapat mong malaman na sa pagkakataong ito, magtagumpay man siya o hindi, ang epekto kay Yezuan ay talagang napakalaki. Sa sandaling ito, ang puso ni Yezuan ay puno ng pasasalamat sa angkan ng Dapeng, masasabing kung wala itong Dharma sculpture, makakalusot lang si Yezuan. Ang malakas na kapangyarihan ay biglang sumabog, malinaw naman, ang yugto ng batas na ito ay hindi masyadong matatag, pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na natatangi sa Ancestral Realm. Kahit na maabot mo ang Origin Secret Realm, imposibleng gamitin ito ng perpekto. Nag-alinlangan pa si Yezuan na susubukan niyang sumabog. Gayunpaman, hindi bababasa ang eskultura ng Fax Iyang ay hindi agad sumabog. Ang mabigat na kapangyarihan ay nakakuha ng atensyon ng mga Dark Origin Beast na ito sa isang iglap. Ang Dharma sculpture ay napaka-unstable na, at ang kapangyarihang ibinubuga nito ay natural na napakarahas. At ang marahas na kapangyarihang ito ay walang alinlangan na gagawing lubos na mapagbantay ang Dark Origin Beast. Kaya sa sandaling ito, maliban sa 4 na Dark Origin Beasts na nagbabantay pa rin sa harap ng Origin Divine Crystal na iyon, ang iba sa Dark Origin Beasts ay nakipagbuno na kay Napha. Ngayon na ang oras. Matagal nang naghihintay at nagpaplano si Yezuan, hindi ba't naghihintay lang siya sa sandaling ito? Ngayon, mayroon pa ring kalahating minutong pag-aalinlangan si Yezuan, at direktang tumakbo patungo sa piraso ng Origin Divine Crystal. WHO, Farron Ants, ang lakas ng loob mo. Umalis ka dito. 4 na boses, magkaibang salita, ang sabay na ipinarating. Sabay-sabay na nakita ng huling 4 na Dark Origin Beast si Yezuan, at hindi sila gumamit ni Katie Ting upang maglunsad ng pag-atake. Maninakip ang mga ngipin ni Yezuan, alam niyang kung patuloy siyang susugod, hindi may iwasang atakihin siya ng direkta ng 4 na Dark Origin na hayop na iyon, ngunit walang pagpipilian si Yezuan. Bilasan mo, kaya lang sumugod si Yezuan. Boom! Dumating ang unang pag-atake, at ang Divine Shield ng proteksyon sa katawan na nakadikit sa tabi ni Yezuan ay direktang nabasag. Boom! Nang dumating ang pangalawang pag-atake, ang aura ng proteksyong banal na kapangyarihan sa paligid ng katawan ni Yezuan ay dahan-daang kumupas. Boom! Dumating ang ikatlong pag-atake, at nawala ang lahat ng proteksyong divine power ni Yezuan. Kabanata 2540, Paglamon sa pinagmulan ng banal na kristal. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi pa rin nag-alinlangan si Yezuan, at nagmamadali pa rin. Hindi naman talaga kailangan ni Yezuan na maabot ang lokasyon ng Origin Divine Crystal. Ang kailangan ni Yezuan ay para lang maabot ang isang partikular na range, para makapagbigay si Yezuan ng attack range na lumamon. Boom! Lamon! Kasabay ng pagdating ng ika-4 na pag-atake, naabot din ni Yezuan ang sapat na posisyon para ilunsad ang Devo-Uring. Sa isang iglap, isang bilog ng liwanag ang umalangaw-ngaw sa paligid ni Yezuan, nagniningning na parang araw sa orihinal na madilim na lihim na kaharian na ito. Kasabay nito, isang napakalaking puwersa ang sumugod sa katawan ni Yezuan. Kahit na wala pa ring sistematikong pag-udyok, ang puso ni Yezuan ay napakalinaw din na ang kanyang kaharian ay umunlad. Higit pa rito, ito ay patuloy na pagpapabuti. Nakakalungkot na kung wala ang mga senadoryas ng system, hindi talaga makakakuha ng tumpak na data si Yezuan. Pagkatapos, sa sandaling ito, tumunog ang boses ng sistema. Ding! Ang system ay nag-uudyok, ang enerhiya na maaaring magamit upang ayusin ang system ay nakita, at ito ay automatikong kinokolekta. System, naka-recover ka na ba? Mabilis na tumakas si Yezuan, ngunit sa kabilang banda ay nagtanong sa sistema.
Sa kasamaang palad, walang tugon, at hindi na muling tumunog ang prompt ng system. Gayunpaman, nararamdaman ni Yezuan na ang malaking kapangyarihan na orihinal na pumupuno sa kanyang buong katawan ay patuloy na nawawala sa sandaling ito. Upang maging eksakto, upang masipsip. Hindi na kailangang sabihin, maaaring malaman din ni Yezuan na ang bahaging ito ng kapangyarihan na hinigop ay malamang na ginamit ng system upang ayusin ang sarili nito. Kahit na hindi alam ni Yezuan kung gaano kalaki ang pakinabang nito sa pagbawi ng system sa pagkakataong ito, napakalinaw niya. Natatakot ako na sa pagkakataong ito, ang sistema ay makakakuha din ng malaking benepisyo. Pagkatapos ng lahat, ito ay napakalaking Origin Divine Crystal. Higit pa rito, sa paghusga mula sa Dark Origin Beasts na humahabol sa kanya ng galit na galit sa likod niya, malalaman din ni Yezuan na ang kinain niya ay tiyak na isang mabigat na kayamanan, at ito ay isang napakahalagang bagay para sa mga Dark Origin Beast na ito. Boom! Ang hindi mabilang na Dark Origin Beast ay walang pinipiling umatake tulad ng isang baliw, at ang September Cave ay orihinal na isang kuweba, kahit na ito ay nag-overlap sa lihim na kaharian, ngunit ang esensya ay isang kuweba pa rin. Kaya naman, kahit paano umatake ang mga pinanggalingang hayop na iyon, natural na nakakatakas si Yezuan ng napakabagal sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanyang geographical na kalamangan. Makatakas pagkatapos makatakas, mapanganib na umiwas sa pag-atake pagkatapos ng panganib. Ang puso ni Yezuan ay labis na kinabahan, hindi siya nang ahas na mag-antala ng kalahating sandali, kung ito ay maantala ng bahagya, hindi man lang sabihing naantala, ngunit kapag hindi niya nagamit ng gusto ang lupain sa kuwebang ito ng Setyembre, si Yezuan ay mamamatay lamang ng walang lugar na ililibingan. Ang kinakaharap ni Yezuan ay ang Dark Origin Divine Beast Clan na nagngangalit. Hindi isa, hindi dalawa, ngunit lahat ng Dark Origin Divine Beasts. Mula sa lahat ng direksyon, hindi mabilang na Dark Source Beast ang sumugod, at bilang karagdagan, mas marami ang Dark Source Beasts. Sa buong lihim na kaharian, nahulog ako sa kabaliwan. Tumakas lang si Yezuan, ito ay isang buong lihim na kaharian ng madilim na pinagmulan ng mga hayop, kung si Yezuan ay dahan daw ang tumakas, kung gayon ang mga kahihinatnan ay maiisip. Boom! Sa labas ng September Cave, ang pansamantalang itinakda na gate ay direktang itinulak ni Yezuan. Pagkatapos sa gulat ng mga mata ng hindi mabilang na mga tao sa labas ng silangan, si Yezuan ay nagmamadaling lumabas. Sa sandaling ito, libu-libong tao ang nagtipon-tipon sa labas ng September Cave, at halatang nahahati sila sa dalawang kampo, at tila may sumiklab na labanan anumang oras. Itinaas ni Yezuan ang kanyang ulo, mabilis na tumakbo, ngunit sa kabilang banda, sinabi niya sa isang tao, tumakbo, ang Origin Beast ay nagkakagulo. Panipi, ang taong magpapaalala kay Yezuan sa oras na ito ay natural na ang Panginoon ng lungsod. Ang lahat ay tulad ng naisip ni Yezuan, ang Panginoon ng lungsod ay talagang nagdala ng mga tropa, at ang mga negosasyon ay isinasagawa. Gayunpaman, hindi pa tapos ang negosasyon, at si Yezuan ay nagmamadaling lumabas upang pukawin ang sitwasyon. Ang isang pangungusap ng Origin Beast Riot ay bahagyang natigilan ang Panginoon ng lungsod sa una, at pagkatapos ay agad na nag-utos ng malakas, lahat ay umatras kaagad mula rito. Panipi, sa utos ng Panginoon ng lungsod, lumitaw ang mga streamer, at lahat ay direktang umatras ng walang pag-aalinlangan. Nagdulot ito ng pagkalito sa mga tao ng Divine Dragon Clan at ng Thousand Families tungkol sa sitwasyon. Obviously, kanina lang, parang anumang oras ay sumiklab ang labanan, ngunit sa isang kisap mata, lahat ay nagtakbuhan. Sa lalong madaling panahon malalaman nila kung bakit, bagaman. Dahil, isang malaking grupo ng Dark Origin Devouring Beasts ang sumugod na palabas. Sa sandaling ito, ang mga Dark Origin na hayop na iyon ay baliw na, saan kaya sila mag-aalaga? At sa sandaling makita nila ang mga tao sa labas, naglunsad sila ng isang nakakabaliw na pag-atake. Si Yezuan ay nahuli na ng Panginoon ng lungsod sa oras na ito, at nang makita ang labanan sa likod, si Yezuan ay walang intensyon na ipagpatuloy ang pagtakas, ngunit sa halip ay tumingin sa labanan sa likod niya na may nakaka-relax na tingin. Kaya lang hanggang ngayon, hindi pa naiisip ni Yezuan, pwede bang gamitin ng napakabaliw ang mga Dark Origin na hayop na ito. Ang buong lihim na kaharian lang ang ipinadala, para lang harapin si Yezuan ng mag-isa. Kailangan ba talaga?
Biglang may lumitaw na figure sa tabi ni Yezuan. Ito na naman ang City Lord. Ngayon lang pumunta ang City Lord na ito sa September Cave, ngunit ngayon ay hindi na siya umimik, at direktang lumapit kay Yezuan. Medyo mapagbantay na si Yezuan sa kanyang puso, ang taong ito ay Panginoon din ng isang lungsod, at siya rin ang Panginoon ng unang layer, kaya anong dahilan niya para sundin ang napakaliit na tungkulin bilang Yezuan? Minsan ito ay isang aksidente, pagkatapos ay sa pangalawang pagkakataon, at siya ang nagkusa na pumunta para hanapin si Yezuan. Kasabay ng katotohanang ginamit ng taong ito ang kapangyarihan ng kanyang clone para makapasok sa lihim na kaharian ng September Cave, kung gayon, kailangan pang pag-isipan ni Yezuan ang tungkol dito. Gayunpaman, kahit na magiging mapagbantay si Yezuan sa kanyang puso, hindi siya nang ahas na ipakita ito kahit kaunti. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Yezuan ay masyadong malaki para sa Panginoon ng lungsod na ito. Masasabing ang pangunahing tao sa lungsod na ito ang pumatay kay Yezuan, ito ay isang bagay lamang ng paggalaw ng kanyang mga daliri. Sa makatuwid, hindi nang ahas si Yezuan na pukawin siya. Nakita ko na ang mga seniors ko. Magalang na sabi ni Yezuan. Ikaw pala, bata, matagal na kitang binalaan, hayaan kang lumabas sa lihim na kaharian na iyon, ngunit hindi ka nakinig, sa pagkakataong ito ay. Nasa panganib ka, maaari ka o umalis, ito ang iyong kapalaran. Ang Panginoon ng lungsod ay may malabong ngiti sa kanyang mukha, na para bang walang kahit kititing na banta. Ang kulit naman ng bata, this time okay na ang bilis ng pagtakas ng bata, kung hindi, natatakot akong maiwan siya sa loob. Sabi ni Yezuan na may takot na tingin, ngunit sa kanyang puso, iniisip niya kung ano ang gustong gawin ng Panginoong lungsod na ito. Hehe, talagang fatal ang anak mo, pero bakit nagkagulo itong Dark Origin Beast? Hindi ko maintindihan, so, alam mo ba? Biglang nabigla si Yezuan sa kanyang puso, nang marinig ito, alam na ni Yezuan kung ano ang gustong itanong ng lalaking ito. Natatakot ako na ito ang target ng City Lord na ito, at ito rin ang malaking Origin Divine Crystal. Ang lihim na kaharian sa Kuwebo ng Setyembre ay hindi malaki, at masasabing maaari itong tuklasin ng malinaw gamit ang mga banal na kaisipan. Bagamat hindi talaga ginamit ni Yezuan ang kanyang divine thoughts para tuklasin ang September Cave na ito ng malinaw, alam din niya na ang lugar kung saan nagtipon ng Dark Origin Beasts na pinuntahan niya ay ang core ng buong September Cave Secret Realm. Sa madaling salita, anuman ang ibig sabihin ng mga taong ito, maaaring iisa lang ang layunin nila. Iyon ang piraso ng Origin Divine Crystal na kinain ni Yezuan.